Hello everyone! From Philippines to China! As you can see guys, itong background ko, guys, kung saan ako. Well, nandito kami kina mama. At actually, ng mga kamatis kasi sobra-sobra talaga yung mga tanim niyang mga kamatis guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano namin yun ha-harvestin para sa ganun. Sobrang daming mga bunga guys. Ayun, naghihinugan na. Mamaya i-harvest namin to. Ayan. Ayan. Iba't ibang kulay guys. May kulay red, may yellow. Nga kami at inilapag nga namin ang aming mga ibebenta within the neighborhood lang talaga. So may mga kasamahan kami dito ng mga matatanda na mahihilig din talaga magtanim-tanim. At si Lian naman dumiretso na para ipacheck yung sasakyan namin. And after that, pupunta siya sa bahay namin para i-check at ma-meet na rin yung bago naming tenant. And then kunin kung ano yung kailangan naming kunin doon. Sa pagkakataon nga na ito guys ay hindi na talaga ako komportable. Eto, nakatayo lang ako, nagbi-video-video pero deep inside meron talaga akong dinaramdam. Sobrang sakit at hindi ko na talaga kaya. At pagdating nga ni Lian ay sinabi ko nga sa kanya agad at sinabi nga niya ito kay mama. At sobrang gulat nga silang dalawa. At sabi nga ni mama na sige, diretso na tayo sa hospital. So yun, hindi pa nakakabenta si mama. Binuhat na namin yung mga benta sana namin at sinakay at dumiretso na nga kami sa hospital. So nagpunta nga kami sa pinakamalapit na hospital and then sa initial exam pa lang sa akin ay sabi na sa akin ng doctor na kailangan kong ma-surgery at ma-admit ng 5 days para totally daw akong ma-heal. Kaso medyo hesitant si Lian sa diagnosis ng doctor sa akin. Ang asawa ko talaga kasi guys ay sobrang sigurista ito. Hindi mo talaga maloloko. So nagpunta nga kami sa pangalawang hospital and sa initial exam, sabi ng doctor, yes, kailangan ko talagang ma-surgery pero pwedeng hindi naman ako ma-admit. Pwede naman ako sa bahay lang mag-recover. At malayong mas mura talaga yung procedure na gagawin nila sa akin compare sa unang hospital na pinuntahan namin. Ito nga guys ay sobrang na-appreciate ko ang mother-in-law ko at ang asawa ko dahil sila nga ang mas ninenervyos para sa akin kesa sa akin guys. Bali sila yung nag-process lahat ng mga kakailanganin ko, mga request ng mga doctor na kailangan kong gawin at very patient na talagang nag-antay sa akin. Wala pa kaming kain neto guys kasi nagpunta kami dito around 12:30. Supposedly sa mall ang punta sana namin. Doon talaga ang plano naming pupuntahan after kaming magbenta ni mama. Pero sa hospital ang tinungo namin dahil emergency nga itong problema ko. At sobra ding mahaba din ang pila sa doktor na ito kaya inabot talaga kami ng mga mag-aalas 4 na. Dito nga ako inoperahan guys at umabot lang ng anesthesia twice. After few seconds, kinat yung bukol ko. And then, pinisil ng pagkalakas-lakas yung cyst ko para mailabas yung laman. Kaya, the whole process guys, ramdam na ramdam ko yung sakit at kirot. And then, nawalan lang ako ng pakiramdam nung tinatahi na kasi nag-effect yung anesthesia.
Heto, naghahanap na nga kami ng makakainan dahil after my surgery, tsaka lang talaga namin naramdaman ang sobrang gutom. At dito nga kami sa noodles restaurant na punta to be safe dahil sobrang daming ang advice ang doctor sa akin na bawal kainin. Bawal sa akin ang super fishy, salty, spicy, mga ganong mga pagkain. Namin kumain ay nakaramdam nga kami lahat ng relief. Kaya wag na, 1 hour pa naman yung biyahe namin pa uwi. So, ayun, umiiyak talaga ako guys sa sakit na nararamdaman ko. Pero ayoko namang magpa-admit guys. Yun talaga yung pinakaayaw ko. Kaya napilitan kaming umuwi. Pero after malapit na kaming umuwi, tsaka naglaylo talaga yung nginig sa katawan ko at medyo okay. Umuwi ako, liniguan ako nila mama, lininisan yung sugat ko at tsaka natulog. Kinabukasan nga ay nilutuan ako ni Loye at sobrang nagulat nga daw siya sa nangyari sa akin. Kaya next time daw kapag may masakit sa akin, magsabi daw ako sa kanila para maagapan agad. Yun lang. Thank you. Bye-bye.